Bibi again. Dala ni ang Bigo. Alas pa ba na oxygen niya? Hindi pa gawa na. Iyawas taga Germany nag-ano man pa init. Aka ni mo anak Kung anak ba? Ilingon kayo niya kung anak nagpa-init siya. Nasa rin na side. Yeah, das ist die richtige Sonnencreme. Yeah. Nandito kami sa labas ngayon. Yung anak ko nagpa-init. Sana all. Ako dito nagpagilid. Katatapos ko lang maligo ba. Gusto talaga niya magpainit kay. Ano daw ba magpa-brown siya ba. Ang ganda pala ng swimming pool nila Tapos kung nandito lang to si Fiona o si Philip nag-swimming talaga yun sila dito, na Martin. Maganda dito, ano ko talaga sa inyo, ma-recommend ko talaga sa inyo, maganda dito. Kaya lang bawal yung yung pamilya mo pupunta dito mag-swimming, hindi pwede yung mga guests lang. Kaya sobrang ganda ng swimming pool nila, sobrang linis. Maganda ito magtambay-tambay. Tapos ano lang din, hanggang alas 9 lang din ng gabi. Wala kasi kaming time mag-swimming din dahil busy kami. Natutulog lang kami dito kami nagre-relax para makatulog talaga kami ng maayos ba. At pupunta lang kami doon mamaya sa bahay. Dito talaga kami nagtambay-tambay. Sure Ang ganda pala dito. Ang laki pala nitong ano na to. Ang laki. Ang ganda pala dito magstay. Ito, hindi talaga namin ginamit yung swimming pool. Lagi lang kami na gano'n maalis. Ano man. Mal shot, we shown the swimming pool here. Station di Sugros. Kasi di swimming pool here Kukma station. And then the gives no swimming pool not the hinten. There is this Kukma. Oh my god. The station here. Michelle Baum. Andre Paul. Gives no. Michelle ba hinten. Again with Michelle. It's Michelle. It's Michelle. Nagpainit si Michelle. Hi Michelle! Hello! Magkatawa ko ni Michelle, kapila na siya nagbalin-balin. Dili siya una, kainit. Nawala na pong init. Ibalin siya sa pikas, nawala pong init. Wala po siya dito. Buwa na po ng init ron. Bali na po na siya. Taon po akong anak. Nagpainit. Kaya gusto siya mo itom daw. Sana all. Taon po dati. Ang inahan. Nagpa-daplin. Dire sa kilid-kilid. Kay init.
kami sa SM karon. Nag-ikot-ikot dito sa SM, namili ng mga dadalhin sa Germany, mga pasalubong sa asawa. Kay maawa tayo. Malaki pa naman ang gastos ng mga asawa namin. Kalooy po. SM Cebu. Nandito kami sa SM Cebu. Salamat sa iyong lahat na iyong ipakita sa buhay siya. Inuna kami sa pagtulong. Dito na food kami sa 7-Eleven. Tagagabi mo ni every night. Suki na kami sa 7-Eleven. 7-Eleven na food ni si Michelle. Alat na po sa 7-Eleven. Gibt nur eine Apfelsorte. Hmm? Gibt nur eine Red Bull-Sorte. Yeah, nagagabi. He and flipping labi gives this kini. What the hell, bro? Ako pamakdi. Hanap mi nga pasalubong kay Fiona and Philip. Pilikin. Pasalubong. Halo-halo ka. Mangaon. Okay. Yung mong breakfast, oh. Chorizo. Ang corned beef. Si Michelle carbonara yung kaon. Tirakela. Pa. Lumpia, siomai, ano
Ay, kasari, buntis na ka. Dapat kay matres? Oh, ano? Ang kansin mataning mga luya na. Kaya, panagsara mo na. Ha? Jok, aja deh, sama mga punta ko lang. Nakita mo rin sa butang. Wala, butang. Oo, na yung papa. Hindi na siyang papa. Nagkatrangkaso na din ako. Naghawa-hawa na kami. Ay, tagal namin nakauwi kagabi mag-alas 4 na. Tapos hindi pa ako nakatulog kaagad. Mag-ano na ako, maligo. Kaya maaga kaming pupunta doon. Alas 12 kasi ilalabas si Papa doon sa sa amin. Sa lugar namin. Prepare naman ako at yung mga labahan namin, palabahan ko para laundry ba, para hindi ako madala ng mga bulingon pag uwi ng Germany. Dami mga pinamili na mga pasalubong na yan din yung labahan idalhin niya mamaya doon, kalat-kalat na. Sama talaga yung pakiramdam ko, may trangkaso. Sa Germany ngayon, hindi masyadong mainit. Sabi ni Martin, palagi daw umuulan, tapos medyo malamig daw. Pero pagdating daw namin, magsa-start ng init doon. Nakita niya sa weather ba yung Kaya nag-hintay lang kami na darating si Rafaela. Naka-ready na yung lahat na dadalhin namin, yung mga labahan namin. Palabahan ko doon, pa-laundry. Walang masyadong tulog. Yung tulog ko siguro, hindi ako nakatulog kaagad gabi, mga alas 4:30 na yun. Tapos nagising ako ng 8:30. Kaya mag-prepare, mag-ligo, ano pa. Kaya alas 12 nga ilabas yung papa ko doon sa amin. Yung papa ko pala doon lang siya, malapit sa amin. Sa likod lang yun ng apartment kung saan sila mama nakatira. Hindi na kami, doon kasi may chapel doon na may ano naman siya. May bakanting ano naman. Kasi may misa taga Sunday doon, no? Every Sunday or every Saturday, misa doon. May pare na pumupunta, may mesa. May ano din naman, may bakanting ano. Kaya kung may mamamatay na mga kapitbahay, mga doon nakaburol. Tapos malapit lalikod ng bahay namin. Kauwi ka anytime. Kung may kailangan ka sa bahay. Hindi kami natulog sa amin kaya ang daming gamit ng mama ko. Mahilig mag-ipon-ipon ng mga gamit na ano. Pero maliit lang naman yung apartment doon. Dalawang kwarto lang at isang maliit na kwarto. At sa baba, yung papa ko sa baba may natutulog. Doon sa maliit na ano niya, higaan niya. Kaya hindi kami natulog doon kaya hindi kami kasya. Dami naming maleta, 6 yung maleta namin. Tapos, doon kami sa una, doon yung sa condominium. Ngayon, nandito na kami sa hotel na mas malapit sa amin. Sinadya ka na kasi namin yung isa na saan kami nagstay nung una. Dahil likod nun ay malakad lang siya. Doon nakaano yung papa ko na hospital sa Cebu. Kaya yun yung ano namin, doon kami nagstay. Tapos hindi naman nakaabot si papa. Timing po talaga na nagbili kami ng ticket. Namatay siya. Hindi na talaga kami hinintay. Sobrang complicated na yung kalagayan ng papa ko. Gusto pa nga sana ng doktor na, tinanong pa nga sana kami ng doktor na i-dialysis siya. Siyempre, bago nila gagawin, tatanungin man nila yung pamilya. Tinanong nila kami. Siyempre kami, nagtanong din kami kung ipa-dialysis namin si papa, kung may pag-asa pa ba siyang pag-asa. Parang nangamoy na tumidyas ko.
inamoy talaga. Tinanong namin ng doktor kung may pag-asa pa si Papa. Sabi naman na wala na talaga. Dahil yung machine na lang talaga bumubuhay sa kanya. Kaya doon, masakit sa amin. Nagdesisyon na kami na hindi namin siya ipa-dialysis kasi wala din namang wala na siyang pag-asa na mabuhay pa. Kasi nga, yun naman din ang sabi ng doktor, machine na lang yung bumubuhay sa kanya, yung mga gamot. Kaya hindi na namin siya pinapahirapan kasi nakakaawa din tingnan. Sobrang ng dalawang kamay ng papa ko. Sa palaging tusok pa. Sobrang sira ng dalawang niya. Sobrang nakakalungkot ng mga nangyari dahil hindi niya kami hinintay at hindi din namin inakala na ganun yung mangyayari sa kanya.